After ni Rochelle Pangilinan, si Micoy Morales naman ang nagpa-wow sa fans ng Pulang Araw dahil sa kanyang intense scenes. Acting like a pro, sabi ng ilang netizens, pero alam niyo bang first time lang daw ni Micoy na gumawa ng torture scene? Makichika kay Nelson Canlas. 다리 어때 거? Sir? Sir? Sir, ano mong gagawin niyo dyan? Sir, ano yan? Sir, Makapigil hininga. Sir, wag! Sir! At kakilakilabot. Ganyan ang kahindik-hindik na feels na naramdaman ng viewers sa sinapit ni Tasio sa kamay ng malupit na si Colonel Yuta Saito sa Pulang Araw. Puring-puri ng kapuso viewers ang ipinakitang dedikasyon ni Micoy Morales sa torture scene na ito sa family drama series. First time nga raw ni Micoy na sumabak sa ganitong eksena at sinubok daw ang kanyang kakayahan sa pag-arte. Wala talaga kami alam. Sir, Hindi pa rin daw makapaniwala si Micoy na nangyari ito sa ating mga ninuno noong panahon ng gyera. May kilabot sa akin to learn about it, learn like yung seeing and hearing all these like things that happened before, tapos and bringing it back to life, gano'n. So medyo iba-iba yung dating sa akin. Hindi man daw totoo ang pagpapasakit kay Micoy. Ramdam na ramdam daw niya ang sakit habang kinukunan nito. Malaking tulong yung prosthetics. Like kasi nandito lang eh. Yung sa para may finger, may dinagdag na finger yun eh. So when they put in the nail, hindi ito pumapasok sa kuko ko yun, pero nararamdaman ko pa rin siya. Talagang ganun mismo yung feeling. Nakaka-ano. But yeah, yun, ganun. It helps that I see it. It also helps na nasa room si Alden, saka si Sir Dennis. Ngayong gabi, dapat abangan kung magiging matagumpay ang planong pagtakas sa kamay ng mga Hapones ni Tasio at Eduardo, played by Alden Richards. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happenings. Pahabol na chikahan tayo para updated sa Showbiz Happenings. Kapuso global fashion icon Heart Evangelista is back in Milan. Slay na slay ni Heart ang kanyang madam look. Para sa Milan Fashion Week, suot ang kanyang sexy black ensemble. Ready na rin ang breathtaking looks ni Heart para sa mga pupuntahang shows sa Paris. Beautiful inside and out. Ganyan si Sparkle Beauty Queen Michelle D na tutok pa rin sa kanyang advocacy na maging voice and champion ng mga individuals sa spectrum. Magdodonate si Michelle sa Autism Society of the Philippines kung saan Goodwill Ambassador siya since 2018. Dumalo naman sa Stop and Salute Flag Ceremony sa Luneta si Kapuso Primetime King and reservist Ding Dong Dantes. Bahagi ito ng celebration ng National Seafarers Day kung saan nagbigay din ng maiksing mensahe si Ding Dong tungkol sa pagpupugay sa ating national flag. There's a new character in town na dapat nating abangan sa GMA Afternoon Prime Series na Lilet Matias, Attorney at Law. Let's all meet Attorney Renante Alon, played by Tom Rodriguez. But the question is, kaibigan o kaaway kaya siya ni Attorney Lilet? Makichika kay Lars Santiago. People of the Philippines. Sa pagharap ni Attorney Lilet Matias sa pinakamabigat at pinakamatinding kasong kakaharapin niya. Versus Lilet Matias. Attorney. Action! May bagong dadagdag na karakter. Gagampanan niyan ni Tom Rodriguez na excited mapabilang sa top rating GMA Afternoon Prime Series na Lilet Matias, Attorney at Law. Sa unang araw pa lang niya sa taping, ganado na raw sa trabaho si Tom. Si Attorney Renante Alon. So di natin alam kung magiging kakampi ba ako o kalaban ni Lilet Matias, ni Attorney Lilet Matias dito. Nung pinakita sa akin yung character sketch dito, Lar, ang lalim. Parang terror teacher sa umpisa, pero may lalim yung character. So, as soon as I found out, tapos kung ano yung show, kaya pinanood ko ulit, tapos nauhook ako ngayon.
nagkaroon ng 2 months break si Tom nang magpunta sa Amerika at nakifiesta rin sa kanyang hometown na Catbalogan, Samar. Akala ko 2 weeks lang because I was supposed to do another show. Kaya I prayed lang to be there with my loved ones for longer, and awa ng Diyos, binigay din. I was able to stay for a few months. Ngayong nakabalik na si Tom, magpo-focus siya sa Lilet Matias. Sa susunod na taon, may gagawin siyang isa pang show. Ipapalabas na rin sa mga sinihan ang pelikulang kasama niya si Rian Ramos, ang Wag Mo Akong Iwan. Lars Santiago, updated sa Showbiz Happenings.